Yon! Welcome back guys, Nerbeats TV. So for today's video mga kuys, meron tayong unboxing ng ating bagong mouse mga kuys na si Phantek Blake X17. So unbox natin itong mga kuys tapos review natin. Pero syempre bago ang lahat mga kuys, kung bago ka lang sa ating channel, baka pwedeng paklik ng subscribe button at i-click mo na rin po ang notification bell para sa ating latest upload. So tara mga kuys, unbox na natin. Nerbeats TV. So game mga kuys, unbox na po natin yung ating bagong mouse. At salamat sa seller at meron siyang free na bag, which is an Phantek bag Gear Up and Win. So salamat seller sa pabag. So open na natin mga kuys itong ating mouse. Okay mga kuys, ito na po yung ating mouse, which is nakabalot ulit sa plastic labo. At meron nakalagay na sticker mga kuys na EK Whip. Thank you. Thank you rin po seller sa magandang packaging ng ating mouse. So tara mga kuys, open na natin to. So check muna natin mga kuys yung ating packaging. May nakalagay po na Space Edition 96 grams at Macro RGB Gaming Mouse Blake X17. Sa kabilang side mga kuys, nakalagay po yung technical specifications nito. Sa likod naman mga kuys, may nakalagay na iba pang mga details ng ating mouse at meron siyang QR code. Sa kabilang side naman mga kuys, may nakalagay na Blake X17. So tara mga kuys, unbox na natin to. So unang bubungad sa atin mga kuys, syempre yung ating Phantek warranty card. At meron pang isang Phantek card mga kuys. At syempre yung ating Blake X17 user manual. Tapos napansin ko lang mga kuys na mas magandang packaging natin before yung dati nating in-unbox na Phantek mouse, which is yung box niya may parang strap. So ngayon mga kuys, parang normal na box lang yung gamit nila ngayon. Pero sobrang saludo pa rin ako sa Phantek kasi kahit mura lang yung kanilang mga peripherals is maganda yung packaging. So okay mga kuys, ito na po yung ating Phantek Gaming Mouse Blake X17. So sa build and quality mga kuys, syempre goods na goods po itong ating mouse na si Blake X17 mga kuys. So kasi syempre branded po ito from Phantek. Kasi mga kuys, sobrang subok ko na yung Phantek. Talagang matagal na ako gumagamit ng mga Phantek na mga peripherals. And then goods na goods naman yung mga quality nila. And then sobrang nagkatagal talaga sa akin. As hindi ako naka-experience sa mga defect using Phantek peripherals. Tapos makikita mo ng mga kuys no, yung sa mouse natin syempre maganda yung kumbaga pulido yung pagkakagawa. Hindi siya mukhang hindi siya mukhang mumurahin mga kuys kahit na napaka-affordable ng mga Phantek peripherals. Maraming mga mouse mga kuys na mas mura dito, pero syempre yun nga, at least ito hindi siya ganoon kamahal pero branded. Tsaka maganda rito mga kuys, yun nga yung goods sa goods yung quality, tsaka matibay din, nagtatagal talaga siya. Sa design naman mga kuys, gusto ko yung niya, parang modern look niya mga kuys, parang napaka-ano niya rin modern pero minimalist yung design. Kumbaga white lang, tas kaunti lang yung mga niya, mga design niya. Ayoko kasi mga kuys nung Excuse me po. yung mga mouse na masyadong maporma, masyadong parang robot. Parang para sa akin hindi ko trip yung ganong mga design. Gusto ko lang ganito mga kuys, kumbaga minimalist lang. May design man pero kaunti lang. Nagustuhan ko rin mga kuys yung niya, yung kulay niya, kulay white. Pero yung pagka white niya parang masyado siyang white na white Parang gusto ko white yung medyo malamlam, parang ganon. So ito goods naman yung pagkakulay white niya kung mahilig kayo mga kuys sa white na kulay, kumbaga yung PC nyo is more on white, maganda tong panterno. Pero sa akin, sa white kasi medyo mga kuys, pag tumatagal talaga marumihin. Hindi gaya mga kuys sa kulay black, talagang kahit mula nung bilhin mo siya hanggang sa ginagamit mo na siya ng matagal, kahit di mo siya linisin, okay lang. Pero yun nga, kumbaga pagka white, mas maporma mga kuys, kasi maganda talaga tignan yung white compared dun sa black. Pero yun nga, pag white, medyo dumihin kapag black, as in, kasi before gamit ko mga kuys na mouse is kulay black, si Red Dragon. Siya talagang di ko siya nililinis mga kuys mula nung binili ko siya hanggang sa palitan ko siya ngayon. Hindi ko siya nilinis. So goods na goods din yung black. Pero kung gusto nyo ng mga kuys ng ibang kulay naman,
Available po si Phanteks Blake X17 sa black, white, tsaka sa pink. So sa features naman mga kuys no, ni Phanteks Blake X17 is meron po itong 10,000 DPI, on-the-fly DPI switching. Be ready in an instant with DPI switching between 200 to 10,000 DPI. Make the right moves in any game situation. Shift through multiple DPI, settings for quickly selecting on-screen options or scanning the game map up to 10,000 DPI or downshifting to make pixel precise sniper targeting or unit selection 200 DPI using conveniently placed buttons. So yung DPI daw natin mga kuys no, ni Blake X17 is hanggang 10,000 from 200 to 10,000. So ano to mga kuys no, yung bilis po ng ano natin nung mouse kasi iba talaga prefer na mas mabilis, yung iba naman sakto lang. So pag nagbabrowse ako mga kuys, sakto lang yung ginagamit kong DPI. Kumbaga hindi ka na mabagal, hindi ka na mabilis. Pero pag sa gaming yan, tinataasan ko na siya. Tsaka maganda rin itong mga kuys kay Blake X17, meron siyang DPI button. So kumbaga hindi ka na mag-a-adjust sa software kahit dito na lang sa ano mga kuys. Sa mouse natin, makakapag-adjust ka na ng DPI. Tapos mga kuys, si Blake X17 po is meron siyang onboard memory. Meron din siyang ano mga kuys, RGB color. So kumbaga kung gusto mo magpalit-palit ng mga kulay, ng mga RGB natin, pwede rito kay Blake X17. Tapos meron siya mga kuys na PixArt 3325 sensor. Tapos 1000 Hz na polling rate, high speed, 100 IPS speed. Meron siyang 20 million clicks lifetime. At meron siyang 7 macro buttons. So kumbaga mga kuys no, marami rin features itong ating Blake X17. So dun sa ano mga kuys no, sa may 20 million clicks lifetime, kumbaga yun po yung parang lifespan niya. Pero syempre diba 20 million clicks, kumbaga talagang kahit siguro sobrang tagal mo lang gamit itong, hindi mo to basta-basta masisira kasi nga meron siyang 20 million clicks lifespan, parang ganon. Tapos meron siya ng mga kuys 7 macro buttons na pwede mong i-assign using software. So yung maganda rito kay Blake X17 mga kuys, no, supported po siya ng software. Punta lang kayo sa website ni Phanteks para ma-download po yung software. Nandiyan po yung link sa baba mga kuys, check nyo lang po. Pero ako, usually di ako gumagamit ng software. Pero syempre may iba na mga mas prefer na i-customize yung buttons. Pero ako yung typical na buttons lang ginagamit ko sa mouse. Tsaka maganda dito mga kuys, magaan lang yung ating Blake X17 which is 96 grams lang, mid-weight. Kumbaga, meron kasing mouse na ano mga kuys, sobrang medyo may kabigatan na nakakangalay gamitin. Tsaka gusto ko rin dito kay Blake X17 mga kuys, saktong-sakto yung ano niya, yung kurba ng mouse sa kamay ko kasi yung kamay ko medyo may kalakihan mga kuys. Wow. Before gamit ko yung Red Dragon, medyo maliit siya. Pag matagal ko na siyang ginagamit, medyo nakakangalay eh. Hindi ko alam kung sa liit ba or dun sa masyadong flat yung mouse, pero yun nga, pag matagal ko na siyang gamit, medyo nakakangawit. Compare dito kay ano mga kuys, maganda yung kurba ng ano niya, nung mouse niya, which is kahit siguro maglaro ka rito ng maghapon, hindi ka ganun mangangalay compare dun sa mga medyo maliit na mga mouse. Tapos gusto ko rin dito mga kuys no, kay Phanteks Blake X17 is meron siyang 1.8 meter na cable. Medyo mahaba mga kuys no, kasi meron po mga cable na ano, medyo saktong-sakto lang, kumbaga parang baka pag nahila mo mahugot agad sa CPU mo no. So ito mga kuys, maganda, mahaba siya, 1.8 meter, tapos maganda rito nakaano pa siya, nylon braided cable. So mas matibay siya compare sa mga ano mga kuys, mga typical na mga cable lang. Tapos mga kuys, check din natin kung ano yung mga ano niya, RGB combination siya mga kuys. Let's go.
Yun, so dyan ko pa tatapusin mga kuys yung ating unboxing sa review ng ating bagong mouse mga kuys na si Phantek Blink X17 Macro RGB Gaming Mouse. So para saan mga kuys, sulit na sulit naman yung ating 1,000 dito. Kasi nabili ko ito mga kuys 950 pesos. And then nabili ko lang siya mga kuys sa marketplace lang. So meron ako nakausap na seller, and then maganda sa kanya mga kuys with 1 year warranty. Tapos yun nga mga kuys, maganda sa kanya is meron siyang bag compare sa mga mga kuys pag nag-avail ka sa Shopee, no. Kumbaga mismong box na makuha mo. Kumbaga kahit paano may libre kang bag na Phantek. So nagustuhan ko rito mga kuys, no, yung yung kurba ng mouse, which is saktong-sakto sa kamay ko, and then yung size niya is sakto rin yung laki para sa kamay ko kasi medyo nakangawit nga mga kuys pag medyo maliit yung mouse na gamit ko. And then nagustuhan ko rin sa kanya mga kuys yung pagiging niya, yung mahaba yung cable, 1.8 meter, and then naka nylon braided cable. Gusto ko yun. Tapos yung niya, RGB niya mga kuys, hindi ganun ka kumbaga hindi ganun ka OA. Meron kasing mga kuys, mouse na sobrang liwanag ng RGB, sobrang dami ng alam mo yun, parang masyado na siyang over RGB, parang ganun. Ito mga kuys, saktong-sakto na nasa ilalim lang yung RGB niya, which is maganda tignan, hindi OA, hindi rin masyadong kapos sa RGB, parang ganun. So saktong-sakto lang sa panlasa ko mga kuys. Tapos gusto ko rin dito yung mga kuys yung niya, yung meron siyang DPI switch. Anytime pwede na ako mag-adjust ng DPI using using Phantek Blink X17, kaya hindi na ako gumamit ng software. Speaking of software mga kuys, maganda rin yung kasi siya. Supported po siya ng software. Ibig sabihin pwede kang mag-edit ng buttons mo Excuse me po. using Phantek software. Kasi ibang mouse mga kuys, kagaya nung gamit ko before yung Red Dragon na nakalimutan ko yung pangalan, pero yun nga, hindi siya supported ng software. So ayun, advantage din ni Phantek Blink X17 yun na meron siyang software. Pero overall mga kuys, sobrang sulit ko naman itong ating Phantek Blink X17. So nagustuhan ko yung features, yung design, tsaka yung packaging, maganda rin mga kuys. Kasi sa Phantek mga kuys, wala ka talaga masasabi pagdating sa packaging. Sobrang sulit, kumbaga kahit hindi ganun kamahal yung mga peripherals na, napakaganda ng packaging. Yun. So sana mga kuys, nagustuhan nyo ang ating unboxing and review ngayong araw na ito. Kung gusto nyo mag-avail ng ganitong mouse, nandiyan po yung link sa baba mga kuys. At syempre maraming salamat sa panonood mga kuys. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please like, share, and subscribe para mas marami pa tayong videos na abangan. God bless mga kuys, and peace!